Sa susunod na araw, makikita natin na malapit nang magsimula ang torneo ng labanan at lahat ay excited. Pagkatapos, inihayag ni Si ang pamagat ng Big Four, ipinaliwanag na ito ay ibinibigay sa pinakamalakas na mga tagapagpaganap ng Tempest, na pinili upang protektahan si Rimuru. Sinabi niya na ang mananalo sa torneo na ito ay magiging bahagi ng Big Four kasama sina Shien, Venom Arrow, at Diablo. Gayunpaman, may ilang mga kalahok na naglalayong talunin si Rimuru. Kung magtatagumpay sila, makakaharap nila si Rimuru sa isang laban. Pagkatapos, inihayag ni Si ang pagsisimula ng torneo. Nagmuni-muni si Rimuru kung paano nagsimula ang konsepto ng Big Four. Noong nakaraan, sa isang pulong, ipinagbawal ni Rimuru kina Venom Arrow, Shien, at Diablo na sumali sa torneo. Nang tanungin nila kung bakit, ipinaliwanag ni Rimuru na malamang na mananalo sila kung sasali sila, kaya't gusto niyang iwasan silang makapasok. Sinabi niya sa kanila na sila ang pinakamalakas sa kanyang mga tauhan, at kaya't nagpasya siyang italaga sila sa mga bagong posisyon sa ilalim ng pamagat na Big Four. Lahat sila ay natuwa nang marinig ito. Binanggit din ni Rimuru na hindi siya sigurado kung sino ang pipiliin bilang ika-4 na miyembro, kaya't nagpasya siyang ang mananalo sa torneo ng labanan ang makakakuha ng pwestong iyon. Bagaman naisip ito ni Rimuru ng biglaan, lumabas na ito ay isang malaking bagay. Ipinakilala ni So ang mga kalahok na pumasa sa preliminaries, at ang mga tao ay puno ng kasabikan. Sinimulan niya sa kanilang pinakasikat na kalahok, ang batang bayani na si Masayuki. Sa sandaling tinawag niya ang pangalan nito, lumabas ang mga larawan ni Masayuki sa itaas ng arena, na nagulat sa lahat. Napagtanto ni Gazel na gumagamit si Rimuru ng light magic upang lumikha ng mga larawan. Pumasok si Masayuki sa arena. Ipinaliwanag ni So na walang nakakita sa magaan na kakayahan sa espada ni Masayuki dahil sa sandaling ilabas niya ang kanyang taibak, tapos na ang laban ng kanyang mga kalaban. Nagtataka si Rimuru kung paano nakarating si Masayuki sa pangunahing torneo kung wala pang nakakita sa kanyang mga kakayahan sa espada. At pinatunayan ito ni So. Ang susunod na kalahok ay si Gairan, na ipinakilala bilang kanang kamay ni Masayuki. Sinabi ni So na hindi niya nasuri ang tunay na lakas ni Masayuki dahil tinanggal ni Gairan ang lahat ng iba pang kwalipikado sa Battle Royale, kaya't ibinigay ang tagumpay kay Masayuki. Napagtanto ni Rimuru na ang kapangyarihan ng bayani ay nananatiling misteryo. Ang ikatlong kalahok, isang dumadaloy na espadachin na tinatawag na Gai, ay pumasok sa arena. Susunod, pumasok sina Boax, leader ng Voids, at X, leader ng Equines. Naalala ni Rimuru ang pagbibigay ng pangalan sa mga nilalang na ito at ang pagtatalaga sa kanila bilang mga boss ng dungeon. Ipinaalam sa kanya ni So na tila sabik silang maging bahagi ng Big Four, pagkatapos talunin ang lahat ng iba pang mga halimaw sa preliminaries. Idinagdag niya na isa sa mga nilalang na ito ang magiging dungeon master para sa bagong dungeon, na nakatakdang buksan bukas, at inaanyayahan ang mga manonood na subukan ang kanilang kakayahan sa pagpasok sa dungeon. Natuwa si Rimuru na ginamit ni So ang pagkakataon upang i-anunsyo ang dungeon. Ang susunod na kalahok ay isang misteryosong maskarang lalaki na may kamanghamanghang lakas, na tinatawag na Lion Mask. Nang makita ni Rimuru si Lion Mask, napagtanto niyang si Carrion ito at nagulat na makita siyang nasa torneo. Nagbasa si So ng mensahe para kay Carrion, na nagsasabi kay Lion Mask na gawin ang kanyang makakaya sa ngalan ng may akda at hinihimok siyang panatilihing nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Nakilala ni Rimuru ang mensahe na mula kay Milim, na gumagamit kay Carrion bilang kanyang kinatawan. Pagkatapos, inihayag ni So ang dalawang espesyal na kalahok na malapit ng maging bahagi ng Big Four. Una si Gaba, ang batang kapitan ng Mandirigma, na ipinakilala bilang isang henyo at elite fighter. Naguguluhan si Gaba kung paano siya napunta sa torneo at nagtataka kung sino ang nag-sign up sa kanya. Pinaghihinalaan ni Rimuru na sinusubukan ni So na pasiglahin ang mga tao dahil wala sa kanyang mga paglalarawan ang tumutugma kay Gaba. Sinubukan ni Raphael na magsalita pero nagpa siya na manahimik. Ang huling kalahok ay pumasok sa arena, at ito ay si Geld, na ipinakilala ni So bilang tagapagligtas ng mga High Orcs. Sa wakas, sa 8 kalahok na ngayon sa ring, inaanyayahan ni So si Rimuru na magbigay ng pambungad na talumpati. Gumawa si Rimuru ng isang grand entrance na nararapat sa isang Demon Lord. Sinabi niya sa mga kalahok na kung mananalo sila sa mga laban ngayon at sa finals bukas, makakamtan nila ang kaluwalhatian ng kanyang bansa. Nangako siyang matutugunan ng lahat ng kanilang mga kagustuhan kung sila ay mananalo at hinihimok silang ibigay ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Pagkatapos, lahat ay bumunot ng lats upang matukoy ang kanilang mga kalaban, at napansin ni Rimuru na si Masayuki ay haharapin ang kanyang kaibigan.
Sa unang laban, nagulat si Gunnar nang makita na ang lahat ng malalakas na kalahok ay naglalaban-laban. Iniisip niya na masyadong maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya at nagtataka kung may manipula ba si Masayuki sa kapalaran. Pagkatapos, inihayag ni SILK ang pagsisimula ng unang laban sa pagitan ni X at Boax. Sinabi ni Boax na ang tadhana ng dalawa ay nakaugnay ng matagal, at sinabi niya kay X na maghanda. Binanggit ni X na siya ang pinakaangkop upang maging isa sa mga nangungunang apat ni Rimuro at naghanda na rin para sa laban. Nagsalpukan ang dalawa, at si X ay nagawang saktan si Boax, ngunit pinili ni Boax na magpagaling gamit ang kanyang Ultra Speed Regeneration, isang biyaya na nakuha niya nang bigyan siya ni Rimuro ng pangalan. Pagkatapos, gumamit si Boax ng isang magic attack kay X, ngunit na-block ito ni X, sinasabi na ang mga ganitong atake ay walang epekto sa kanya dahil binigyan siya ni Rimuro ng kakayahang tinatawag na magical interference. Ang mga tao ay sabik na sabik sa matinding laban. Pagkatapos, pinutol ni Boax ang isa sa mga braso ni X, ngunit lumalabas na sinadya ni X na bigyan si Boax ng pagkakataong iyon, at nagulat niya si Boax sa pamamagitan ng isang sunod-sunod na saksak gamit ang sibat. Nakuha ni Boax ang sibat gamit ang kanyang abs at tinapos ang laban kay X gamit ang kanyang lightning horns. Ipinahayag ni Diablo ang pagtatapos ng laban, at si Boax ang idineklara bilang tagumpay. Ang kanilang mga sugat ay gumaling, at sinabi ni SILK na ito ang inaasahan nila mula sa mga ranggong halimaw. Binanggit ni X na hindi siya matatalo sa susunod. Sa ikalawang round, umatras si Jinli sa laban, at si Masayuki ang idineklara bilang nagwagi. Nababigo si Rimuro dahil muli niyang hindi nakita ang tunay na lakas ni Masayuki. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Nagaba at Guy. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Guy kay Rimuro na siya ay mas malakas kaysa sa nakaraang bayani at, kung mananalo siya sa torneo, ay makikipaglaban din siya kay Rimuro. Hindi nagustuhan ni Diablo ang saloobin ni Guy patungo kay Rimuro at sinubukan niyang sunugin siya, ngunit pinigilan siya ni Soa, na nagpapaalala sa kanya na siya ay dapat na referee. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Nagaba at Guy. Tumakbo si Gaba habang sinubukan ni Guy na atakihin siya. Nakapagbigay si Guy ng ilang suntok, ngunit hindi tungtsuan sa armor ni Gaba. Patuloy na umiwas si Gaba, at nais ni Rimuro na magtrabaho siya ng mas mabuti kaysa sa tumakbo lang. Napansin ni Soa na talagang mapanuri si Gaba, sinasabi na hindi siya makakaiwas ng ganito katagal kung hindi siya sumusubaybay sa mga galaw ni Guy. Nagbigay ng suporta si Rimuro kay Gaba, nangakong ibibigay ang pinakabago na fishing gear na palagi niyang gusto kung mananalo siya sa torneo. Dahil dito, nagpa siya si Gaba na gamitin ang kanyang trump card at tinawag ang kanyang partner na Lobo. Sa gulat ng lahat, natalo ng partner ni Gaba si Guy sa isang suntok. Nalaman natin na tinawag ni Gaba si Ranga. Napagtanto ni Rimuro na tiyak na nakapasok si Ranga sa anino ni Gaba dahil gusto niyang sumali sa torneo. Habang ang mga kalahok para sa susunod na laban ay pumapasok sa arena, nagsimula ang laban na magkasama ang kanilang mga kamao. Inatake ni Lion Mask si Geld gamit ang kanyang mga kamao, at pinagtanggol ni Geld ang kanyang sarili. Tuwa si Lion Mask sa kasiyahan ng laban at nasiyahan na makita si Geld na tinatanggap ang kanyang mga atake ng diretso. Nagbigay ng suntok si Geld, ngunit nakaiwas si Lion Mask, at ang dalawa ay nagpalitan ng mga suntok ng mataas na bilis, na nagpapasigla sa crowd. Nakikita natin na si Tiz ay naging tagahanga ni Lion Mask. Pinasalamatan ni Lion Mask si Geld dahil sa pagtanggap niya ng matagal ngunit nagtataka kung bakit hindi pa nagagamit ni Geld ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Geld na ito ay dahil hindi pa rin nagagamit ni Lion Mask ang alinman sa kanyang mga sariling kakayahan. Napagtanto ito, nagpa siya si Lion Mask na seryosohin ang laban at inatake si Geld gamit ang Lion Cannon Fist. Ang lakas ng impact ng suntok ay nagpatambak kay Geld, at idineklara si Lion Mask bilang tagumpay. Nagkamalay si Geld, at sinabi ni Lion Mask sa kanya na dapat siyang maging proud sa pagtanggap niya kahit matapos ang Lion Cannon Fist. Umaasa siyang makakaharap muli si Geld balang araw, at nararamdaman din ni Geld ang parehong pakiramdam. Sa puntong iyon, natapos na ang unang round. Nagsimula ang ikalawang round na maghaharap sina Bove at Masuki. Kinuha ni Masuki ang mikropono at pinuri si Boax sa kanyang nakaraang tagumpay. Binanggit niya na sayang na ginamit ni Boax ang karamihan ng kanyang lakas sa nakaraang laban, at sigurado siyang kung sila ay maghaharap ngayon, siya ang mananalo. Idinagdag ni Masuki na magkakaroon si Boax ng mas magandang pagkakataon na talunin siya kung nasa pinakamagandang kondisyon siya, at iminungkahi na magharap sila sa labyrinth kapag si Boax ay nasa kanyang pinakamataas na lakas. Sinabi niyang haharapin niya ang labyrinth bukas. Tumatawang sumang-ayon si Boax,
Umaamin na siya ay labis na pagod pagkatapos makipaglaban kay X, at umatras sa laban, na may pangakong hihintayin ang pagdating ni Mizuki sa dungeon. Muli, nabigo si Rimuro dahil hindi niya makikita ang tunay na lakas ni Mizuki, at ang crowd ay sumisigaw para kay Masayuki, pinupuri siya para sa kanyang kabutihan. Nagtataka si Rimuro kung bakit tinatrato ng lahat si Masayuki bilang isang bayani kahit hindi pa siya gumawa ng marami, na pinaghihinalaan na maaaring dahil sa likas na charisma ng isang bayani. Nagsimula ang huling laban ng araw, kung saan maghaharap sina Gabda at Lion Mask. Umaasa ang crowd na hindi tatakbo lang si Gabda tulad ng ginawa niya noong nakaraan, at binibigyan nila ng suporta si Gabda at si Lion Mask. Determinado si Gabda na manalo sa fishing rod na ipinangako sa kanya ni Rimuro, ngunit tiwala si Rimuro na si Kian ang magiging tagumpay sa laban. Tinawag ni Gabda si Ranga, at ang dalawa ay tumakbo patungo kay Kian. Gumamit si Kian ng kanyang mga kakayahan para paghiwalayin sila. At naiwasan ni Gabda ang mga atake ni Kian pagkatapos silang paghiwalayin mula kay Ranga. Ang crowd ay sabik na makita si Gabda na makipaglaban sa halip na tumakbo palayo. Inatake ni Ranga si Kian, ngunit itinapon siya ni Kian at tinangay palabas ng ring. Muling tinawag ni Gabda si Ranga sa likod ni Kian, at nagawa ni Ranga na punitin ang bahagi ng maskara ni Kian sa kanyang atake. Pinilit ni Kian na itago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, at naging vulnerable siya. Ipinaliwanag ni Soa na si Gabda ay nakatuon sa maskara ni Kian mula pa noong una. At ngayon ay napipilitang umiwas si Kian habang sinusubukang itago ang kanyang mukha. Kinundena ng crowd si Gabda para sa paggamit ng taktika na kanilang nakikita bilang cowardly. Tumugon si Gabda na, ayon kay Rimuro, sa tunay na mundo, ang tagumpay ay palaging tama. Nang marinig ito, nabigo si Hinata at ang mga bata, nagtataka na magsabi si Rimuro ng ganoong bagay. Umatras si Kian sa laban, at idineklara ni Soa na si Gabda ang nanalo. Matapos ang mga laban ng araw, inihayag ni Soa na ang finals ay magaganap bukas. Mamaya, lahat ay nag-enjoy sa salo-salo ng gabing iyon, ang mga bata ay masigla na pinag-uusapan ang mga laban. Nasiyahan si Alice sa tungkol kay Mizuki, habang si Tiz ay nabighani kay Lion Mask. Natuwa si Kian na nakikita ng mga bata kung gaano siya kakol, ngunit sinabi ni Molen na hindi siya cool dahil hindi niya man lang napanalunan ang torneo. Pagkatapos, nakikita natin si Rimuro na nakikipag-usap kay Jaimir. Sinabi ni siya na ang kasiyahan ay nagpatuloy kahit matapos ang mga laban. Binanggit ni Jaimir na ang mga tindahan ay puno ng mga customer, at malaki ang kanilang kinita. Natuwa si Rimuro na marinig ito, iniisip na naging matagumpay ang ikalawang araw. Nagulat pa rin siya na si Gabda ay haharap kay Masayuki sa finals at naalala na sinabi ni Hinata sa kanya na may potensyal si Gabda. Iminungkahi pa nga ni Hinata na maaaring matalo si Masayuki bukas, ngunit mahirap paniwalaan ni Rimuro ito. Habang kinikilala niya na may magandang sense sa labanan si Gabda, iniisip niyang malabo na manalo si Gabda. Sinubukan ni Raphael na magsalita. Sinimulan niyang magsabi ng isang bagay ngunit huminto nang pumasok si Gazelle sa silid. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapatagal sa kanila, at nagtataka si Mildred kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Rimuro na hindi siya makakapagbigay kay Mildred ng oras para mag-isip ng sobra tungkol sa kung paano kikita ng pera, kaya't humingi siya ng tulong kay Gazelle. Napagpasyahan niyang ang hari, na nag-iimprenta ng mga Dwarven gold coins, ay makakatulong. Sinabi ni Gazelle na maaari niyang ibigay ang 1,500 gold coins sa kasalukuyan, ngunit nagtataka siya kung ito ay sapat para bayaran ang mga mangangalakal. Ayon sa magaspang na kalkulasyon ni Rimuro, hindi ito sapat. Nabigla si Gazelle na nagplano si Rimuro ng ganitong kalaking kaganapan nang walang maayos na accounting. Inamin ni Rimuro na nag-i-improvise siya dahil wala siyang sapat na oras para ayusin ang mga bagay ng maayos. Hindi alam ni Gazelle kung saan magsisimula sa pag-aaway sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Anya sa silid, na nagdeklara na siya ang magbabayad ng kulang. Idinagdag ni Errol na gusto ni Elia na tumulong matapos niyang ipaalam ang sitwasyon, ngunit nag-aalangan si Rimuro na tanggapin ang kanyang alok. Nagmamasid si Anya, na nagpapaliwanag na nais lamang niyang tumulong upang higit pang paunlarin ang kanilang magandang relasyon. Sinubukan ni Rimuro na tumanggi muli, ngunit pinayuhan siya ni Gazelle na sumuko, dahil hindi siya tatanggap ng hindi para sa sagot kapag nagpasya na siya. Nagulat si Anya na marinig ang maliit na Gazelle na sumusuporta sa kanya, at natuwa si Rimuro sa kung paano niya tinatawag si Gazelle. Tinanong ni Gazelle si Anya kung ano talaga ang layunin niya, na siya ay tumugon na siya ay masyadong stiff. Humingi siya ng inumin muna, at parehong tinamasan nila ni Errol ang brandy na inihain sa kanila.
Sinabi ni Anya na mayroon lamang siyang isang kahilingan kapalit ng pagbibigay ng pera, umaasa siya na iimbitahan siya ni Rimuro sa mga susunod na kaganapan. Napagtanto ni Rimuro na kakaiba ito ngunit pumayag sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Anya kay Rimuro na ang mga royale ay hindi alipin ng mga tao, at kung sila ay mamumuhay ng malaya, magiging masaya rin ang mga tao. Sumasang-ayon si Rimuro sa kanyang pananaw, na nagiging kampante na may kasama siyang katulad niya. Ibinigay ni Anya sa kanya ang kanyang pera, na umaabot sa 1,000 gold coins, at sinabi niyang maaari pang maglaan ng higit pa kung kinakailangan. Sabi ni Rimuro na sapat na ang halagang iyon, at plano niyang ipagpalit ito sa 10 stellis. Sumasang-ayon siya, na nagpapaalala sa kanya na huwag kalimutan ang kanyang pangako. Sa tulong na ito at kontribusyon ni Gazelle, tiwala si Rimuro na maayos ang sitwasyon. Idinagdag ni Benny Marrow na nangangahulugan ito na ang sinumang nagtatangkang gawing biro si Rimuro ay nabigo. Ipinaliwanag ni Elia na may ibang taong mag-aalok ng tulong kay Rimuro kahit hindi siya makakuha ng pondo sa oras, na nagmumungkahi na ito ay bahagi ng isang plano upang ipasok siya sa utang sa kanila. Ang plano nila ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan kakailanganin ni Rimuro ang kanilang tulong, at sa pamamagitan ng pag-aalok nito, umaasa silang mapagkakautangan siya, na maaaring magdulot ng kawalang tiwala mula sa mga lider ng mundo sa bansa. Nauunawaan ni Rimuro na tama ang kanyang hinala, ang sitwasyong ito ay pinlano. Sinabi ni Anya na wala siyang alam pa, dahil hindi siya bahagi ng konseho, ngunit maaaring malaman ni Nalmir ang iba pang detalye. Binanggit ni Jolmir na nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa isang komite na kumokontrol sa mga kanlurang bansa mula sa anino. Pinaghihinalaan ni Rimuro na ang grupong ito ang maaaring mga utak sa likod ng kaguluhan. Pagkatapos, dumating si Soy, na nagsabing susuriin niya ang background ng sinumang kainahinala na nagtangkang makipag-ugnayan sa kanila. Nagulat si Elia sa kanyang presensya, na napansin niyang halos hindi niya siya naramdaman. Sinabi ni Almia na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang pumunta si Elia sa bansa sa kanyang orihinal na anyo, at umalis si Soy. Pagkatapos, binanggit ni Almia na may tanong siya kay Rimuro at inilabas ang kanyang aura. Sabi niya na isinasaalang-alang niyang pumasok sa isang bagong kasunduan sa kanya, ngunit una, tinanong niya kung ano ang mga plano ni Rimuro para kay Diablo. Ipinaliwanag niya na si Diablo ay isang primal demon. Hindi sigurado si Rimuro sa ibig niyang sabihin ngunit tumugon na wala siyang plano na gawin ang anuman kay Diablo. Napansin niyang malakas si Diablo, at maraming gawain ang hinahawakan niya para sa kanya, at hindi mukhang delikado. Tinanong ni Elia kung ano ang gagawin ni Rimuro kung magrebelde si Diablo. Iniisip ni Rimuro na hindi malamang, ngunit kinikilala na isang posibilidad ito sa alinman sa kanyang mga tagapaglingkod. Tinitiyak niya sa kanya na hihinto siya kay Diablo bago mangyari ang anumang sakuna. Nagulat si Elia sa sagot na ito, nagdududa sa kakayahan ni Rimuro na pigilan si Diablo. Nakikita ni Rimuro na noong una si Diablo ay mainitin ng ulo ngunit ngayon ay tahimik na. Pagkarinig nito, sinabi ni Almia na si Rimuro, bilang isang Demon Lord, ay mas komplikadong tao kaysa sa sinabi ni AALD. Nag-alok naman si Gazelle ng kanyang suporta, na nagsasabing tutulong siya kay Rimuro kung sakaling maging malubha ang sitwasyon. Nauunawaan ni Elia ang pangangatwiran ni Rimuro at ipinahayag na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang pigilan si Diablo kung siya ay magiging banta sa sangkatauhan. Kinikilala ni Rimuro ang kanyang pag-aalala. Formal na kinilala ni Almia ang pagkakaibigan ng kanilang mga bansa at humiling kay AALD na asikasuhin ang paperwork. Umaasa siya na magkonsulta si Rimuro sa kanya o kay Gazelle kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Tiniyak ni Rimuro na siya ay maingat na tao, ngunit nagpapaalala si Gazelle sa kanya tungkol sa kanyang biglaang desisyon na ipagdaos ng Founders Festival sa isang spur-of-the-moment na desisyon. Nangako si Rimuro na hindi na mangyayari ang ganitong impulsive na aksyon. Pagkatapos, binanggit ni Elia ang isa pang bagay, na isang personal na hangarin. Tinanong niya kung maaaring ipakilala siya ni Rimuro kay Yoshida. Hindi makapaniwala si Erold na binanggit niya ang ganitong paksa sa gitna ng seryosong pag-uusap. Sumasang-ayon si Rimuro ngunit hiniling sa kanya na huwag pilitin si Yoshida sa anumang bagay, at siya ay nauunawaan. Nagtapos ang pagpupulong na ito. Kinabukasan, inihayag ni Soa ang pagsisimula ng huling laban. Nagtataka siya kung sino ang mananalo. Habang si Gabda ay determinadong manalo sa laban at makuha ang kanyang fishing rod. Samantalang si Masayuki ay takot na makipaglaban, iniisip na matatalo siya kay Boax noong nakaraang araw kung hindi siya gumawa ng palusot. Nang magsimula ang laban, tumakbo si Gabda patungo kay Masayuki, ngunit sa pagdama ng kanyang tingin, natakot siya at umatras.
Si Masayuki, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, ay tila walang pakialam sa atake ng goblin. Gayunpaman, si Masayuki ay nanginginig sa takot. Napagtanto ni Gabda na kumikilos si Masayuki na parang wala siyang epekto sa kanya, kaya't nagpa siya siyang tingnan kung gaano siya kalakas. Ipinahayag ni Gabda na ilalabas niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Naalala ni Rimuro na sinubukan ni Raphael na sabihin sa kanya ang isang bagay noong nakaraang araw. Sinabi ni Raphael kay Rimuro na si Gabda ay nakakuha ng bagong natatanging kakayahan na tinatawag na Summon Demon Wolf, marahil dahil sa pagpilit ni Ranga na pumasok sa anino ni Gabda. Ipinaliwanag ni Raphael na ngayon ay maaari nang magsanib si Gabda kay Ranga. Nagtataka si Rimuro kung magagawa ni Gabda na gamitin ang kakayahang ito nang walang sapat na pagsasanay. Gamitin ni Gabda ang teknik na ito, na nagbabago sa isang bagong anyo pagkatapos magsanib kay Ranga. Si Masayuki ay nagsisimulang magpawis ng malakas, natatakot sa bagong hitsura ni Gabda. Natatakot siyang maaaring punitin siya ng halimaw na ito, kumbinsido na ang kanyang murang armor ay hindi tatagal. Natuwa si Miam sa transformasyon ni Gabda. Ipinaliwanag ni Diablo sa audience na si Gabda ay gumamit ng isang bihirang kakayahan, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magsanib sa kanyang tinawag na nilalang. Sinabi ni Soa na ginagamit na ni Gabda ang kapangyarihan ni Ranga bilang kanyang sariling kapangyarihan at nagkomento na sila ay nakakasaksi ng isang tunay na kamanghamanghang bagay. Nag-iisip si Rimuro kung ang kakayahang ito ay nangangahulugang magagamit ni Gabda ang mga kapangyarihan ni Ranga ng malaya, at binanggit ni Shien na tila kusang nag-alok si Ranga sa sarili kay Gabda. Sa tingin niya, maaaring mas mag-work ang kombinasyong ito kaysa sa inaasahan, kahit na hindi sigurado si Rimuro dahil kay Gabda. Idinagdag ni Hakuro na kahit ano pa man ang mangyari, si Gabda ay nananatiling kanyang estudyante. Bagamat maaaring kulang si Gabda sa pisikal na lakas, maaari niyang punan ito sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa malalakas na halimaw. Kung magagamit niya ng maayos ang kapangyarihan ni Ranga, naniniwala si Hakuro na maaaring ipakita ni Gabda ang hindi inaasahang pag-unlad. Sinubukan ni Gabda na mabilis na sumugod kay Masayuki. Sinubukan ni Masayuki na pigilan siya, sinasabi na magpapasakop na siya, ngunit tinanggap ni Gabda siya at patuloy na sumugod. Gayunpaman, lumipad si Gabda ng lampas kay Masayuki at bumangga sa pader ng arena, na nagdulot sa kanya at kay Ranga na mawalan ng malay. Naguluhan si Miam, at nagalit si Hakuro. Super galit din si Milam kay Gabda dahil sa pagkakabigo sa kanya. Sinubukan ni Rimuro na pakalmayin sila, sinasabi na ginagawa ni Gabda ang kanyang makakaya. Sumagot si Milam, sinasabi na ganito si Gabda dahil sa sobrang spoiling sa kanya ni Rimuro, at sumasang-ayon si Hakuro. Pagkatapos ay idineklara ni Milam na siya ang magtuturo kay Gabda mula ngayon, na nagiiwan kay Rimuro na nakikiramay sa kanya. Pagkatapos, nagising si Masayuki, nagulat na makita na natalo si Gabda. Isang tagapanood ang nagmungkahi na maaaring ginamit ni Masayuki ang kanyang air throw, na galaw, at pumayag ang lahat, kahit na hindi nila nakita siyang gumawa ng anuman. Lahat sila ay naisip na ito ay kamangha-mangha at nagsimulang mag-cheer para sa kanya. Alam ni Masayuki na kung tumama ang atake ni Gabda, tiyak na matatalo siya. Habang malapit nang ideklara ni Soa ang nagwagi ng torneo, inagaw ni Masayuki ang mikropono, sinasabi na wala siyang balak na labanan ng isang Demon Lord. Inamin niya ang kanyang pagkatalo, na nagiiwan kay Soa na naguguluhan. Ipinaliwanag ni Masayuki na hindi niya nasundan ang pinakabagong atake ni Gabda, at ang kanyang kakulangan upang magawa ito ay nagpapakita na hindi pa siya handa na harapin ang isang Demon Lord. Pagkatapos, umalis siya, na iniisip na ang kanyang kakayahan ay makakahawak sa natitirang bahagi ng laban. Sa pagkarinig nito, nagtatanong si Rimuro kung ano ang iniisip ni Masayuki, at ang audience ay naguguluhan din. Isang tagapanood ang nagkumpuni na marahil binigyan ni Masayuki ang Demon Lord ng palugit at ang kanyang mga aksyon ay nagpapahiwatig na maaari niyang manalo sa torneo anumang oras na gusto niya. Iniisip nila nakikilos si Masayuki kung gagawa ng masama ang Demon Lord. Sumasang-ayon ng iba, at lahat ay nagsimulang purihin si Masayuki bilang isang kamanghamanghang tao. Ang buong stadium ay nagsimulang mag-cheer para sa kanya habang siya ay umaalis sa arena. Nagtataka si Rimuro sa lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Raphael na ito ay epekto ng natatanging kakayahan ni Masayuki. Sinabi niya na ang kanyang kakayahan ay nakakaapekto sa emosyon ng mga nakapaligid sa kanya, at ang epekto nito ay napakalakas. Sa pagkarinig nito, napagtanto ni Rimuro na si Masayuki ay isang taong ayaw nilang maging kaaway. Inutusan niya si Soy na imbitahan si Masayuki para sa tanghalian at maging magalang. Umalis si Soy upang isakatuparan ng kahilingan. Pagkatapos,
Iginawad ang mga nanalo sa torneo. Nagulat si Gabda nang malaman niyang siya ang nanalo sa torneo. Nagsimula si Rimuro sa pamamagitan ng pagpuri kay Masayuki para sa kanyang pangalawang pwesto at ibinigay sa kanya ang kanyang sertipiko. Tinanggap ni Masayuki ang imbitasyon para sa tanghalian. Pagkatapos ay iginawad ni Rimuro ang gantimpala kay Gabda at inihayag siyang pinakabagong miyembro ng Big Four. Sinabi ni Gabda na gagawin niya ang kanyang makakaya, at sinabi ni Rimuro sa kanya na magsisimula agad ang kanyang pagsasanay. Pumasok si Milem, na nagsabing siya ang magtuturo kay Gabda, at umaasa si Rimuro na hindi siya mag-ooverdo. Idinagdag niya na ang pagsasanay kay Gabda ay sa loob ng labyrinth, kaya kahit mamatay siya, agad siyang babalik sa buhay. Natakot si Gabda, ngunit sinabi ni Hakuro na magandang pagkakataon ito at hinihikayat siyang gawin ang kanyang makakaya. Kinuha ni Milem si Ranga upang hindi nila magawa ang kanilang kombinasyon nang wala siya. Kahit ayaw nilang umalis, hinayla niya sila palayo. Pagkatapos nito, makikita si Masayuki na sumali kay Rimuro para sa tanghalian. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ipinakilala din ni Rimuro ang kanyang sarili. Sinasabi kay Masayuki na ang kanyang tunay na pangalan ay Satoru Makami. Nang marinig ito, napagtanto ni Masayuki na si Rimuro ay Hapon. Ihinain ni Shuna ang kanilang tanghalian, at nagulat si Masayuki na makita ang lutuing Hapones sa kanyang harapan. Nagtataka siya kung tama bang kainin ito. Hinihimok siya ni Rimuro na magpatuloy. At sandaling nag-isip si Masayuki kung ito na ba ang kanyang huling pagkain. Pinaalam siya ni Rimuro na hindi ito ang kaso at binanggit na nais lamang niyang makipagkaibigan sa kanya dahil magkapareho sila ng pinagmulan. Nagsimula silang kumain, at talagang nagustuhan ni Masayuki ang pagkain, kaya't nagpa siya si Rimuro na huwag siyang istorbohin sa pag-uusap, at iligtas ito para sa ibang pagkakataon. Matapos silang kumain, binanggit ni Masayuki na magiging masaya siyang maglingkod kay Rimuro. Nagulat si Rimuro sa narinig na ito, at ipinaliwanag ni Masayuki na wala siyang pakialam sa titulong bayani. Nakakahiya sa kanya kapag ang mga tao ay sumisigaw para sa kanya at sinisikap niyang malaman kung paano makakawala sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nagulat si Rimuro sa pagiging bukas ni Masayuki, at ipinaliwanag ni Masayuki na ang kanyang natatanging kakayahan ay tinatawag na Chosen One. Nalaman ni Rimuro na ang mga tao at mga pangyayari sa paligid ni Masayuki ay patuloy na nagpapalabas sa kanya bilang isang bayani. Kahit na ayaw niyang maging ganon. Nagkomento si Rimuro na ito ay isang makapangyarihang kakayahan, at sinabi niya kay Masayuki na tiyak na mananalo siya kung hindi siya nagbitiw noon. Inamin ni Masayuki na alam niyang hindi siya mananalo laban sa nakakatakot na anyo ni Go. Tinanong ni Rimuro kung ano ang plano ni Masayuki para sa kanyang rematch kay Boax at kung plano niyang harapin ang dungeon. Humingi ng payo si Masayuki, at sinabi ni Rimuro sa kanya na si Boax ay tagapag-alaga lamang ng ika-50 palapag at aabuti ng ilang araw upang makarating sa antas na iyon. Nagpa siya si Masayuki na magkunwari na hamanin ang labirinto at makakaya hanggang sa pagtatapos ng araw. Pagkatapos ay binanggit ni Rimuro na nais niya ng tulong ni Masayuki para sa isang bagay na may kinalaman sa dungeon. Tiniyak niya ang kaligtasan ni Masayuki at ng kanyang mga kaibigan kapag pumasok sila at humingi sa kanya na tumulong sa pag-a-advertise ng mga benepisyo ng pagtagumpay sa dungeon. Isinaalang-alang ito ni Masayuki. Magagawa niya ito basta't garantisado ang kanyang kaligtasan. At sinabi ni Rimuro na gamitin lamang ang mga pahiwatig na ibibigay niya. Umaasa si Rimuro na ipaalam sa kanya ni Masayuki kung may kailangang pagbutihin, at iniisip ni Masayuki na parang time test siya sa isang laro. Binanggit ni Rimuro na ito ay katulad at pinayuhan siya na subukan na makarating sa ika-5 palapag ngayon. Pumayag si Masayuki at natutuwa na nakipag-usap kay Rimuro. Nagsimula siyang maramdaman na hindi naman masama ang mundong ito, at sinabi ni Rimuro na maaari siyang manatili sa bayan hanggat gusto niya. Nagalak si Masayuki sa pagdinig nito, dahil may mga paliguan at mga palikuran na magagamit. Binanggit din ni Rimuro na plano nilang magkaroon ng mga palabas sa teatro sa lalong madaling panahon at turuan ang mga tao kung paano magpinta. Sinabi ni Masayuki na inaasahan niyang mag-enjoy sa mundong ito. Nag-isip siya kung dadalhin din ni Rimuro ang manga dito. Binanggit ni Rimuro na darating din ang panahon na nagpasaya kay Masayuki. Idinagdag ni Rimuro na ganito niya nakilala ang isang bagong kaibigan at ipinaabot ang interes sa manga na nakaimbak sa alaala ni Masayuki. Nagpa siya siyang makipagkaibigan sa kanya sa ngayon. Ang eksena ay lumipat sa Suwo na nag-aanunsyo ng huling kaganapan ng Founder Festival, at sinabi ni Helm na ngayon ay ipapakita niya sa lahat ang ipinagmamalaki at hindi matitinag na dungeon ng Tempest. Gumamit si Ramirez ng kanyang magic upang ipakita ang gate ng dungeon, at nabanggit ni Mjolnir na ito ang pinakamataas na hamon na inihanda ni Rimuro para sa mga adventurer.
Nagtataka siya kung may sino man ang makakakaya nitong talunin, at sinasabi niyang ito ay magiging isa sa mga pangunahing bahagi ng hinaharap na pag-unlad ng kanilang bansa. Inanunsyo ang mga challenger na papasok sa dungeon, at sinabi ni Suwo na ang kanilang unang grupo ay ang Team Great Lightning, na pinamumunuan ni Bosen. Nabanggit ng team na hindi sila matatakot sa hamong ito, at kumpiyansa silang magpe-perform ng maayos sa dungeon. Pagkatapos, inintroduce ni Suwo sina Caval, Aaron, at Guido, at nagulat si Rimuro na sila ay kasali rin dito. Nagtataka si Guido kung talagang ginagawa nila ito, at sinabi ni Aaron na oo, dahil wala silang tunay na pakikipagsapalaran kamakailan. Nagtataka si Caval kung may karapatan siyang tanggihan si Aaron bilang kanilang leader ng grupo, ngunit sinabi ni Aaron na wala siyang karapatan. Nag-cheer si Harold para sa kanyang anak, ngunit sinampal siya ni Elmisha upang kalmayin siya. Ang pangatlong grupo ay ang Lightspeed Hero at ang kanyang partido, at buong puso silang sinusuportahan ng audience. Masaya si Rimuro na nakumbinsi ni Masayuki ang kanyang mga kaibigan na makilahok dito, kaya't sinubukan ni So na simulan ng pagsasaliksik sa dungeon. Ngunit nakialam si Guy, na sinabing makikilahok din siya. Sinabi niya na natalo siya sa huling laban dahil naglalaro ng marumi sina Rimuro at ang kanyang Big Four, at binanggit na durugin niya ang kanilang mga ambisyon, kahit gaano pa sila kumilos. Nang marinig ito, nagalit si Shian at Diablo, ngunit pinakalma sila ni Rimuro. Inanunsyo ni Ka ang pagsisimula ng pagsasaliksik sa dungeon. Ipinaliwanag niya na makikita ng audience ang bawat partido sa mga malalaking screen na ito, at nabanggit niya na ang 4 Druids ay sasama sa partido sa dungeon ngayon upang bigyan sila ng gabay. Ipinakita niya ang ilang supply sa lahat bago ipaliwanag ang mga patakaran, at ipinakita niya ang mga item na ibebenta sa screen. Una niyang ipinaliwanag ang Resurrection Bracelet, at mariin niyang inirerekomenda na bilhin ito bago pumasok sa dungeon. Ipinaliwanag niya na ang item na ito ay makakapagbalik sa isang tao mula sa kamatayan, at nahirapan ang audience na maniwala, kaya't pinakalma ni So ang mga ito, at hiniling na makinig sa susunod na bahagi dahil talagang mahalaga ito. Sinabi niya sa lahat na ang item na ito ay gumagana lamang sa loob ng dungeon. At umaasa siyang hindi nila susubukang gamitin ito sa ibang lugar. Tumanggi ang nakakaabala na lalaki na maniwalang hindi sila mamamatay sa dungeon, at hiniling niya kay Mjolnir na ipakita ito sa kanya. Sumasang-ayon si Mjolnir ng walang pag-aalinlangan, at humanga si Benimaru sa kanyang nakita, ngunit ipinaliwanag ni Riaro na ito ay dahil sinubukan na ito ni Mjolnir minsan, at talagang natatakot siya sa kanyang unang subok. Pumasok si Mjolnir sa dungeon gamit ang bracelet, at sinabi ni Suwo sa audience na aatakehin niya si Mjolnir dito, ngunit bago niya magawa, sinugod siya ni Guy at tinapos ang laban. Matapos magsaya, lumitaw si Mjolnir sa harap ng pasukan ng dungeon, at sinabi niya sa audience na ang bracelet ay may epekto ring nagpapawala ng sakit. Akala ni Rimuro na nagbigay lamang siya kay Mjolnir ng hindi kaaya-ayang papel, at nagpasya siyang gantimpalaan ito mamaya. Nagalit siya kay Guy dahil sa pagtrato kay Mjolnir ng ganito, at pumasok na ang lahat ng partido sa dungeon. Makikita natin ang Team Great Lightning na nag-iimbestiga sa dungeon, at naligaw na sila sa unang palapag. Akala nila ay medyo malaki ang dungeon na ito, at sinabi ng kanilang leader na marahil ay hindi, at sila ay nalilinlang ng mahika na ginagamit upang maligo sila. Lahat ay sumang-ayon sa iniisip ng kanilang leader, at napagtanto ni Rimuro na wala silang magandang intensyon. Pagkatapos, nakapag-trigger sila ng isang bitag, at nagtawanan ng audience sa kanila. Naalala ni Rimuro na hindi niya kailanman idinagdag ang mga trapdoors sa unang palapag. At tinanong niya si Ramirez tungkol dito. Nagtataka siya kung nag-ayos siya sa floor plan na inihanda niya, at nagatubiling sinabi ni Ramirez na gusto niyang gawing mas kumpleto ang labirinto, kaya't nagdagdag siya ng ilang trapdoors. Tinanong ni Rimuro kung ilan ang idinagdag niya, at nalaman niyang marami itong idinagdag. Hindi siya makapaniwala dito, at galit na sinabi na walang pangangailangan para sa mga trapdoors sa mga itaas na palapag. Ipinaliwanag niya na ang mga itaas na palapag ay nilikha upang mapagod ang mga tao. At ngayon ay gagamitin na lang nila ang mga ito bilang mga shortcut papunta sa susunod na palapag. Nabanggit ni Ramirez na napansin niyang maraming fish trapdoors sa mga mababang palapag, kaya't akala niya ay nakalimutan ni Rimuro na magdagdag ng ilan sa mga itaas na palapag. Sa inis, sinabi niyang ginawa niya ito bilang kabaitan, at sinabi ni Rimuro na hindi niya kailangan ng ganitong klase ng kabaitan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa partido ni Kevol sa dungeon, at napansin ng audience na maayos ang kanilang takbo. Dahil nahanap na nila ang kanilang pangatlong treasure chest, akala ni Rimuro na masyado silang madali ang pag-usad, dahil wala pa silang nahuhulog na bitag hanggang ngayon.
Tinanong niya si Ramirez kung may ginawa siyang espesyal para sa kanilang grupo, at nagatubiling sinabi ni Ramirez na meron. Ipinaliwanag niyang nagbigay si Aaron sa kanila ng munting regalo, at nalaman nating kamakailan ay nagdala si Aaron ng cake para sa kanila, at habang kinakain niya ang cake, sinabi niya kay Aaron ang lokasyon ng mga bitag at treasure chests. Sinabi ni Ramirez na wala siyang magagawa upang labanan ng pang-akit ng cake na iyon, at hindi makapaniwala si Rimuro na may mga tao nang nagsimula ng suhol upang makapasulong sa dungeon. Nagulat siya na ang katiwalian ay nangyayari ng ganito kabilis, ngunit iniisip niyang ayos lang dahil alam lang nila ang tungkol sa mga bitag at treasure chest sa unang palapag. Sinabi ni Ka na tila magaling ang partido ni Kevol sa paghahanap ng mga treasure chests, at ipinaliwanag ni Mjolnir na ang mga treasure chests ay kadalasang matatagpuan sa maliliit na silid. Ngunit kailangan nilang mag-ingat, dahil minsan ay may mga bitag din ang mga ito. Ipinaliwanag niya na mayroong 3 uri ng treasure chests, ginto, pilak, at tanso. Tanging ang mga tanso na chest lamang ang may mga bitag, at ang mga gintong chest ang dapat habulin ng mga mananaliksik. Ipinaliwanag niya na ang mga gintong chest ay lumalabas lamang sa mga floor number na mga multiple ng 10, kaya tinanong siya ni So na magpaliwanag pa. Binanggit niya na alam na nila na si Boax ay itinalaga bilang tagapangalaga ng ika-50 palapag. At mayroon ding iba pang mga boss monsters na nakakalat sa buong dungeon. Ang mga gintong chest ay para lamang sa mga adventurers na may kakayahang labanan at patayin ang mga halimaw na ito, at sa loob ng isang gintong treasure chest, maaari silang makakuha ng mga bihirang antas ng sandata at armor. Nakita ito ni Rimuro at naisip niyang ang kanyang advertisement para sa dungeon ay nagsisimula ng magmukhang isang late-night infomercial, at nahihiya siya ang nag-isip ng ideyang ito. Sinabi ni J. Mjolnir sa audience na medyo malaki ang dungeon, at kung gusto nilang sakupin ito, kailangan nilang gumugo ng maraming araw sa pag-iimbestiga dito. Naisip ni Rimuro na dapat tanso lamang ang mga chest sa unang palapag, at umaasa siyang hindi ito binago ni Ramirez. Nalaman niyang hindi niya ito binago, at naisip niyang mahusay ang pagkakagawa ni Aaron sa kanilang advertisement. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng partido ni Mookie, at nakita nating nasa 3 palapag na ang kanyang grupo. Maging si Rimuro ay nagulat na makita silang umuusad ng ganito kabilis, at napansin niyang ginagamit nila ang mga trapdoors bilang mga shortcut. Nakarating sila sa ika-4 na palapag gamit ang teknik na ito, at lahat ay pumalakpak para kay Masayuki. Natagpuan ni Shien na hindi ito patas, dahil kakalibang nila ang Team Great Lightning para sa parehong bagay. Si Masayuki ay talagang nag-aalala sa dami ng mga trapdoors sa dungeon, at umaasa siyang hindi siya malululong sa mga ito. Dumating sila sa isang halimaw, at naghanda silang labanan ito. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Guy na mabilis na tumatakbo sa dungeon, at malapit na rin siyang makarating sa 3 palapag. Nagtataka si Rimuro kung gumagamit ba siya ng isang uri ng mahika upang hindi maliga, at ipinaliwanag ni Raphael na ito ang epekto ng mahika na tinatawag na automap. Naisip ni Rimuro na ito ay isang mahika na nagpapakita ng positional data, katulad ng ginawa ni Great Sage para sa kanya. Naisip ni Diablo na sa ganitong takbo, maaaring maabot ni Guy ang ika-5 palapag sa loob ng takdang oras. Napansin ni Rimuro na si Guy ay sunod-sunod na nagbubukas ng mga treasure chest, at lahat ng ito ay pilak din. Nagtataka siya kung may trick sa likod nito, at kahit si Raphael ay wala ring sagot para dito. Naisip ni Ramirez na tila si Guy ay may matinding kasakiman na nagtutulak sa kanya pasulong, at si Rimuro ay umaasa na hindi niya kailangang makisalamuha sa isang tao tulad nito. Nakikita natin si Veldora sa pinakamababang palapag. Nag-eensayo kung paano batiin ang mga adventurers na makararating sa kanyang lungga, at sinusubukan niyang mag-practice ng ilang dialogo. Pagkatapos, nakikita natin ang Team Great Lightning na naitatapon mula sa dungeon matapos mahulog sa isang bitag, at nalaman nating nangyari na ito ng higit sa ilang beses. Ngunit hindi pa rin sumusuko ang grupo, at muling pumasok sila sa dungeon. Sinusuri ni Rimuro na ang koponan ni Aaron ay nasa unang palapag pa rin, at naiisip niyang masyado silang maingat. Pagkatapos, nag-trigger si Aaron ng isang bitag upang makapunta sa mas mababang palapag, at sinabi ni Suwon na tila sila ay kumikilos na ngayon. Naisip ni J. Mjolnir na maaaring naglalayon silang makakuha ng mas magandang treasure chests, kaya tinanong siya ni Ka kung makakakuha ba sila ng mga bihirang item mula sa mga pilak na chest. Ipinaliwanag ni J. Mjolnir na mayroong posibilidad, ngunit napakababa nito, dahil hindi nakakita si Guy ng kahit isang bihirang item kahit na nakabukas na ang 20 pilak na chest. Kaya't napagtanto ni Ka na kailangan nilang maghanap ng mga gintong treasure chests kung nais nilang makakuha ng tiyak na mga bihirang item,
at sinabi ni Gelm na makikita lamang ang mga chests na iyon sa mga kwarto ng mga boss monster o anumang mga area bosses na makikita nila sa pagkakataon. Ang silid na pinangangalagaan ng mga area bosses ay maaaring naglalaman ng isang gintong treasure chest. Tinanong ni Rimuro si Ramirez kung nag-leak din siya ng impormasyon tungkol sa mga area bosses. Nalaman niyang nag-leak siya, at naisip ni Rimuro na ito ay masama. Alam niyang may masamang halimaw na maaaring nagbabantay sa silid ng area boss, ngunit hindi ito magiging hamon para sa grupo ni Aaron kung sila ay handa na. Nakatagpo ang grupo ni Aaron ng ilang higanteng paniki sa isang silid, at madali silang nagtagumpay sa pagdaig sa mga ito. Nakita ito ni Harold at pumalakpak para sa kanyang anak na babae, ngunit pinatahimik siya ni Elmisha. Naisip ni Rimuro na baka ginawa niyang masyadong mahina ang area boss na ito. At iniisip ni Ramirez na ayos lang, dahil tiyak na magkakaroon ng kahirapan ang Team Great Lightning sa pagsusumikap na malampasan ang balakid na ito. Pagkatapos, binuksan ng grupo ni Aaron ang isang gintong chest, at natagpuan nila ang isang bihirang espada sa loob. Napansin ni Rimuro na ito ay ang Tempest Sword, at ito ay isang natatanging item. Kaya't sinabi ni Kevol na tila nakakuha sila ng magandang sandata, at sinabi ni Mjolnir na ito ay nakatakdang mangyari, dahil nagbigay ng salita si Rimuro na ang mga gintong chest ay garantisadong makakakuha. Bumalik ang grupo ni Aaron mula sa dungeon, kaya't kinuha ni Ka ang kanilang pagsusuri sa lugar. Sinabi ni Aaron na ito ay sobrang saya, at marami silang nakuha na kayamanan. Masaya si Harold na makita na ang kanyang anak na babae ay nakabalik na buo. Napansin ito ng mga adventurers sa audience, at naengganyo sila. Naisip nilang tiyak na makakakuha sila ng magandang pera sa dungeon na ito, at nagpasya silang subukan ito kapag nagbukas na para sa publiko. Masaya si Rimuro na makita na maayos ang takbo ng kanyang kampanya sa pag-aanunsyo. Samantala, nakita natin na nakarating na ang grupo ni Mookie sa ika-10 palapag. Maingat sila at nakabantay sa boss monster, at lumabas ang boss sa harap nila. Nagawa ni Gunly na talunin ito sa isang suntok, kaya't nag-anunsyo si Ka ng kanilang tagumpay ng may gulat. Binuksan nila ang gintong treasure chest sa silid, at nag-teleport sila palabas matapos makuha ang kanilang gantimpala. Lahat ay natutuwa sa bilis ng pag-abot ni Masayuki sa ika-10 palapag, at galit sa kanilang mabilis na pananakop. Hiningi ni Rimuro kay Ramirez na alisin ang lahat ng trapdoors mula sa mga itaas na palapag. Pagkatapos, nakita natin na nakarating na rin si Guy sa ika-10 palapag, at sinusubukan niyang hamanin ang boss, ngunit wala ito sa paligid. Kaya't tinanong ni So si Mjolnir kung ano ang mangyayari sa ganitong sitwasyon, at sinabi ni Mjolnir na ang boss ay mabubuhay muli pagkatapos ng 30 minuto kasama ang gintong treasure chest. Ipinaliwanag niya na dinisenyo ito ni Rimuro upang pigilan ang mga tao sa pag-aagawan sa pakikipaglaban sa boss. Hiningi ni Guy sa Dryad na kasama niya na dalhin ang boss dito ngayon din. Sinabi ng Dryad sa kanya na may natitirang 15 minuto bago matapos ang trial period, at nagtataka siya kung nais ba niyang ipagpatuloy ang pag-explore. Bastos na tinanong ni Guy kung maaari lang niyang ibalik ang boss, at sinabi niya sa kanya na ang boss ay magre-respond sa loob ng 28 minuto, ngunit ito ay lampas na sa limitasyon ng trial time. Nainis si Guy, at sinubukan niyang atakihin ang Dryad, ngunit siya ay nakaiwas. Dahil siya ay lumabag sa mga alituntunin ng dungeon, sinabi niya na parurusahan siya. Naisip ni Guy na wala siyang magagawa sa kanya, ngunit binihag siya ng Dryad gamit ang kanyang Vine spell, at inalis niya ang setting ng pain nullification ng Bracelet of Resurrection. Ang mga spikes at vines ay sumugod sa katawan ni Guy. Sinabi ni Guy na hindi siya matatalo ng ganun kadali, ngunit pinugutan siya ng ulo ng Dryad, at siya ay ipinadala palabas. Nagulat ang audience na makita ang isang Dryad na madaling talunin ng isang rank A adventurer tulad ni Guy. At sinabi ni Rimuro na ito ay inaasahan, dahil ang mga Dryad ay higit sa level ng rank A sa kanilang pagsilang. Nakita natin na nawalan ng malay si Guy dahil sa recent attack, at ipinaliwanag ni Mjolnir na ang sinumang hindi sumusunod sa mga alituntunin ay makakaharap ng parusa tulad nito, at aalisin din sa kanila ang mga item na nakuha. Nagising si Guy at nagalit sa kung paano siya tinrato. Kaya't nagtataka si Ka kung ano ang ginagawa ng Team Great Lightning, at nakita natin na na-trigger nila ang cliché rolling trap. Muli silang namatay, at na-teleport sila sa entrance. Pagkatapos, inanunsyo ni Rimuro sa lahat na opisyal nilang bubuksan ang dungeon na ito sa hinaharap, at garantisado niyang ito ay ligtas. Hiningi niya sa lahat na subukan ito kung sila ay interesado, at ang mga makakakonquer nito ay magkakaroon ng pagkakataong hamanin siya sa labanan. Sa ganitong paraan, natapos ang pagbubunyag ng dungeon, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng isang banquet. Masaya ang lahat, at sa bayan,
Ang lahat ng mga stall ay ginawang libre upang masiyahan din ang mga karaniwang tao. Sa huling gabi ng festival, lahat ay umaawit at sumasayaw upang ipagdiwang, at umaasa si Rimuro na ang mga mapayapang sandaling ito ay magpatuloy magpakailanman. Medyo malungkot siyang makita ang pagtatapos ng festival, at sa susunod na araw, oras na para sa kanya na magbayad ng mga gintong barya sa mga mangangalakal. Nakikita natin ang mga mangangalakal na nagtatanong kay Mjolnir kung niloloko ba sila, at sinasabi ni Mjolnir na maaari niya silang bayaran gamit ang kahit anong pera maliban sa mga gintong barya ng Dwarven. Isang mataas na ranggong maharlika na naroon ang nagsalita para sa mga mangangalakal, at sinabi niya na tiyak siya na kahit isang bansa ng mga halimaw ay hindi aatras sa kanilang mga utang. Sumang-ayon si Mjolnir, ngunit umaasa ang maharlika na paiibsan ni Mjolnir ang pag-aalala ng lahat sa pamamagitan ng pagbabayad gamit ang mga gintong barya ng Dwarven. Sinubukang magsalita ni Mjolnir, ngunit pumasok si Rimuro bago pa ito mangyari at humingi siya ng paumanhin sa pagpapahintay sa kanila. Ipinakilala ng maharlika ang kanyang sarili bilang si Duke Muse mula sa kaharian ng Gaston, at sinabi ni Rimuro na narinig niyang maingay sila. Ipinaliwanag ni Muse na nag-aalala lamang ang mga mangangalakal na hindi sila mababayaran, kaya't hiniling nilang siya ang mamagitan para sa kanila. Sinabi ni Rimuro na dapat ay may sapat silang budget, at ipinaliwanag ni Mjolnir na ang mga tao lamang na ito ay tumatanggap ng bayad sa mga gintong barya ng Dwarven. Sinabi ni Muse na normal ito, dahil ang isang lehitimong mangangalakal ay magtitiwala lamang sa mga gintong barya ng Dwarven. Ipinaliwanag ng mangangalakal na dahil ito ay isang bansa ng mga halimaw, makatwiran lamang na tumanggap sila ng bayad sa isang universal na tinatanggap na pera. Sinabi ni Muse na ikalulugod niyang mag-alok ng kanyang tulong sa isyong ito habang nakangisi, at naalala niya na sinabi ni Granbell sa kanya na pasalamatan si Rimuro at kunin ang kanyang tiwala, at pumayag siyang gawin ito. Ipinaalam ni Rimuro na hindi nakakailanganin ng kanyang tulong, at pumasok si Guild sa silid dala ang isang tray na puno ng mga gintong barya ng Dwarven. Nahihirapan si Muse na paniwalaan na tunay ang mga ito, at nagtataka ng may galit ang mga tauhan ni Rimuro kung pinagdududahan ba sila. Sinabi ni Rimuro na maaari niyang ipasuri ang mga barya kung nais niya, at pumasok si Shuna kasama ang ilang mga reporter na nais magsulat ng ulat tungkol sa mga negosasyong ito. Nagkuha ng mga larawan ang mga reporter habang sinusuri ng taga-suri ang mga barya. At natuklasan niyang tunay ang mga ito. Ipinagpatuloy ni Mjolnir ang pagbabayad at nilinis ang lahat ng mga account. Wala nang reklamo ang mga mangangalakal pagkatapos nito, at inaasahan nila ang paggawa ng negosyo sa kanila sa hinaharap, ngunit tumanggi si Rimuro na makipagkalakal muli sa kanila. Nagtataka ang mga mangangalakal kung ano ang ibig sabihin nito, dahil sinabi nila sa kanya na pagtitiwalaan siya basta't siya ay nagbabayad. Pinapaalala ni Rimuro sa kanila na ilang sandali lang ang nakalipas. Sila ang nagsabi na ang kanilang bansa ay hindi mapagkakatiwalaan. Binanggit niya na hindi rin sila makakagawa ng negosyo sa mga hindi nila mapagkakatiwalaan, at sinasabi niya na ito ang dahilan kung bakit hindi na siya papayag na may sino man sa kanila na makipagkalakalan sa kanyang bansa. Sabi ni Muse na ang pamumuno na ito ay hindi katanggap-tanggap, dahil ang mga mangangalakal ay sumusunod lamang sa internasyonal na batas, at pinapaalala ni Rimuro kay Muse na ang kanilang bansa ay hindi pa sumasali sa konseho ng kanluran. Sinasabi niya na hindi ito mahalaga sa kanila kahit na hindi sila makasali dito, dahil balak nilang bumuo ng sarili nilang ekonomikong blok. Nag-alok si Muse na maging tagapamagitan sa pagitan niya at ng konseho, ngunit sinasabi ni Rimuro na hindi na ito kakailanganin, dahil mawawalan ng katayuan si Muse dito. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga mamamahayag dito ay magsusulat ng artikulo tungkol sa kung paano ang mga mangangalakal ay humiling ng bayad sa Dwarven Gold lamang at kung paano ang isang maharlika na walang kinalaman dito ay personal na nakialam. Sigurado siya na walang sino man ang mag-iisip ng mabuti pagkatapos basahin ng artikulong iyon, at umalis siya. Ipinapaubaya ang natitira kay Mjolnir. Sinabi ni Mjolnir sa lahat na umalis na sila dahil tapos na ang negosasyon, at ang eksena ay lumipat kay Rimuro na may pulong kasama ang mga pinuno at kinatawan ng bawat bansa. Pinasalamatan niya si Alessia sa kanyang tulong dahil naging maayos ang negosasyon, at binanggit ni Rigard na hindi niya inaasahan na hahawakan ni Rimuro ang mga mangangalakal ng may bakal na kamao. Ipinaliwanag ni Mjolnir na bahagi ito ng plano ni Rimuro, at binanggit niya na mas madali ang gumawa ng iba na sundin ang kanilang utos kapag may utang sila sa kanila. Sinasabi niya na, dahil sa pagbabanta mula kay Rimuro, nagsimula ang mga mangangalakal na magwagayway ng kanilang mga buntot sa kanila nang sinabi niyang makikialam siya para sa kanila. Iniisip ni Rimuro na ang susunod na tanong ay kung magpapakita ang utak ng balak, at ipinaliwanag niya na si Duke Muse ay isang piyesa lamang.
Ngayon na naayos na niya ito ng tama, wala silang ibang pagpipilian kundi magpadala ng mas mataas na tao. Sinasabi niya na ang problemang ito ay nasa likuran nila sa ngayon, at tinatanong niya ang opinyon ng lahat tungkol sa Founders Festival. Tinanong ni Giselle si Rimuro kung bakit siya may malaking projector na ipinakita sa arena, at binanggit niya na gamit ang teknolohiyang ito, makakapagpadala sila ng tumpak na impormasyon sa mahabang distansya na may detalyadong mga imahe. Sinasabi niya na ito ay magbabago sa paraan ng pakikidigma, at nagulat si Rimuro nang marinig ito. Nais sana niyang nalaman ito ng mas maaga, at iniisip ni Elia na talagang gumagawa ang Tempest ng ilan sa mga pinakakapakipakinabang na bagay. Casual na sinabi ni Aaron kay Elia na nais niyang ipatupad ang ilan sa kanilang mga ideya sa kanilang bayan, at pumayag si Elia na talakayin ito mamaya. Humiling siya kay Rimuro na magpadala ng ilang mga inhinyero sa kanilang bansa, at iniisip ni Rimuro na magiging problema ang pagdadala sa kanila. Binanggit ni Anya na maaari niyang gamitin ang tren para dito. Ngunit ipinaliwanag ni Rimuro na hindi pa nila na-develop ang isang life-sized na modelo ng Magi Train. Excited si Giselle na malaman na ang bagay na ito ay tinatawag na Magi Train, at sinabi ni Rimuro sa kanila kung paano ito gagana. Binanggit niya na hindi ito magiging kasing dali ng tunog nito, at ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ng ilang mga eksperto sa sorceress science para tumulong dito. Pumayag si Alia na ayusin ito kasama ang ilang pondo, at siya ay excited para sa pagkakatapos ng proyektong ito. Nagpa siya si Rimuro na magsimulang maglatag ng mga riles, simula sa FIEN sa kasong ito, at binanggit niya na maaari nilang gawin ito kasabay ng kanilang konstruksyon ng highway at pagpaplano ng tunnel. Nagtataka si Mommy kung nangangahulugan ito na kakailanganin nila ang isa sa mga tunnel na iyon sa hinaharap, at sinabi ni Rimuro na oo, ngunit hindi nila pipilitin ang tango na sumang-ayon dito kung ayaw nila. Nagpa siya si Mommy na payagan siyang itayo ang tunnel basta't hindi nito maaapektuhan ang mga bundok. Ngunit sa kondisyon na si Benny Morrow ang itatalaga bilang tagamasid para sa proyektong ito. Tumanggi si Benny Morrow, dahil wala siyang kaalaman sa konstruksyon, at binanggit ni Rimuro na dahil si Benny Morrow ang kanyang kanang kamay, maaari lamang siyang mag-check paminsan-minsan. Sinabi ni Mommy na ayos lang ito, basta't bibisita siya sa kanilang nayon kapag siya ay dumating, at napagtanto ni Rimuro na ito ang kanyang layunin mula pa sa simula. Sinabi niyon na nais din niyang magtanong ng isang bagay. At dahil hindi siya mahusay sa pagpapaliwanag, iniwan niya ito sa kanyang asawa, Reyna Gir. Tinanong niya si Rimuro kung dapat nilang isaalang-alang ang kalsada mula Bloomin patungong Dorgan, na dumadaan sa kanilang bansa, bilang bahagi ng kasaganaan ng mga halimaw at tao na binanggit ni Rimuro kanina. Nagustuhan ni Rimuro ang tunog nito habang iniisip ang mga halimaw at tao na magkakasamang namumuhay. Sinabi ni Jer na handa ang kanilang bansa na makipagtulungan hanggat kinakailangan upang maisakatuparan ang ideal na ito. At binanggit ni Rimuro na dapat silang magsimula sa agrikultura sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nalaman niyang humiling na sila sa mga tao na magtanim ng mga pananim na sinabi niya sa kanila. Napag-alaman din niyang nagawa na nilang makuha ang mga maharlika sa kanilang panig, at ang kaayusan sa loob ng bansa ay mahusay din. Masaya si Rimuro na marinig ito, at hiniling niyang dalhin sa kanya ang mga walang trabaho. Ipinaliwanag niya na ang mga lycanthrope na nag-aaral sa ilalim ni Gwel ay dapat na masterin ng surveying sa lalong madaling panahon. At iniisip niyang ipagawa ang mga walang trabaho sa kanila. Sumang-ayon si Noor na gawin ito, at iniisip niyang medyo nakakabighani ito. Sigurado siya na ang Magi Train Transport Network ay magiging buhay na linya ng kasaganaan ng tao at halimaw. Sinabi ni Rimuro na tama siya. Ipinaliwanag na sa tulong ng mga Magi Train, ang mga kalakal na tumagal ng linggo upang may hatid ay makararating sa kanilang destinasyon sa loob ng ilang oras, at ang mga tren ay makakapagdala ng ilang daang beses na mas maraming kargamento kaysa sa mga karwahe. Sumagot si Fuse, sinasabing nais ng isang kaibigan niya na magsalita. Ang kanyang kaibigan, si Vard, ay nagpakilala bilang ministro ng Glun, at binanggit na ang Magi Train ay lubos na magbabago sa kanilang mga pamantayan sa transportasyon. Kung may isang hub sa bagong logistics network na ito na itatayo sa kanilang bansa, ang mga kalakal mula sa bawat sulok ng lupa ay magkakaroon sa loob ng kanilang mga hangganan. Nagtataka siya kung nais ni Rimuro na pangasiwaan nila ang mga kalakal na ito at alamin kung ano ang kulang sa bawat bansa upang makagawa ng kinakailangang mga ayos. Binanggit ni Rimuro na tama siya, at nagtatanong siya kung kaya ba nilang hawakan ito. Sinabi niyang okay lang kung makapagbigay lamang sila ng espasyo para dito. Ngunit sinabi ni Vard na gagawin nila ang kanilang makakaya upang gampanan ang kanilang bahagi bilang logistics hub. Tinanong ni Rimuro kung may iba pang nais idagdag dito, at si Veldora ay tumayo ng galit,
nagtatanong kung wala bang darating sa ika-100 palapag ng piitan sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa kanila na nag-aral pa siya kung paano batiin ang mga hamon kapag dumating sila. At hiniling ni Roro na mag-relax siya, dahil ang advertising kahapon ay isang malaking tagumpay. Sinabi ni Helm na maraming bansa ang interesado sa piitan. Ipinahayag niya na iniisip niyang magtatag ng isang bounty system balang araw, at ayon dito, sino mang makakakuha ng piitan hanggang sa ika-100 palapag ay mananalo ng malaking halaga ng pera. Naniniwala siya na sa anunsyong ito, maraming malalakas na adventurer na sinusuportahan ng mga maharlika ang darating sa kanilang piitan. Sinabi niya kay Yuki na nais niyang pamahalaan ng guild ang sistemang ito ng bounty. Nagtataka si Yuki kung bakit, at sinabi ni Jaimir na para ito sa advertising. Tinanong siya ni Yuki tungkol sa kanyang tunay na dahilan. Ipinahayag ni Jaimir na nais niyang gamitin ang guild membership card upang pamahalaan ang mga hamon. Napagtanto ni Yuki na nais niyang gamitin ang mga bagay na mayroon na upang mapanatiling mababa ang mga gastos, at sinabi sa kanya ni Helmir na makikinabang din ang guild dito. Ipinaliwanag niya na sa lalong madaling panahon, ang mga hangganan ng Great Forest of Jura ay pamamahalaan ng kanilang bansa. At kapag nangyari ito, magkakaroon ng mas kaunting trabaho sa panghuhuli ng mga halimaw. Gayunpaman, makakakuha sila ng iba't ibang materyales ng regular kung aalisin nila ang mga halimaw sa piitan. Napagtanto ni Yuki na ang piitan ay magiging isang bagong lugar para sa mga adventurer na magtrabaho, at sumang-ayon si Hanata na ang piitan dito ay isa ring magandang lugar upang hasain ang mga kasanayan. Ngunit ang kamalayan ng mga tao sa panganib ng pagkamatay ay bababa kung masanay sila sa pagkamatay dito. At ito ay magiging dahilan upang hindi sila maging alerto habang nakikipaglaban sa labas. Iniisip ni Riemann na ito ay isang wastong alalahanin, at binanggit ni Hanata na ito ang dahilan kung bakit iniisip niyang magpadala ng ilang mga pari mula sa Western Holy Church. Lahat ay nagulat nang marinig ito, at napagtanto ni Rimuro na tungkol ito sa mga gumagamit ng banal na mahika. Sinabi niya na ang isang mataas na ranggong pari ay maaaring ibalik ang mga bahagi ng katawan gamit ang kanilang divine miracles. Ngunit walang paglago kung walang pagsasanay at karanasan. Sa ganitong takbo, nanganganib silang mawala ang mga kasanayan at kaalaman na naipasa mula pa noong mga nakaraang panahon. Napagtanto ni Rimuro na nais ni Hanata na hasain nila ang kanilang mga kasanayan dito, at sinabi ni Hanata sa kanya na maaaring matutunan niya kung paano gamitin ang banal na healing magic kung tatanggapin niya ang mga ito. Sinabi ni Raphael na upang ganap na matutunan ang mga lihim na kasanayan ng pananampalataya at pabor. Ang pagsusuri ng isang nakatagong banal na mahika ay sinasabing napaka-epektibo. Sumang-ayon si Rimuro na tanggapin ang mga pari, at sinabi ni Hanata na nais din niyang subukan ng mga paladin na sakupin ang piitan bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Iniisip ng mga paladin na sa kasong ito ay kakailanganin nilang harapin si Veldora, at hindi sila masaya tungkol dito. Sinabi ni Yuki na nais niyang magbigay si Rimuro ng isang gusali kung sakaling magbukas sila ng bagong sangay dito, at sumang-ayon si Ro. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa gabi, at iniisip ni Rimuro na dapat tapos na ang lahat sa kanilang mga puna ngayon. Sinabi niya na nais niyang pag-usapan ang mga mangangalakal mula sa silangan. Sa ibang lugar, nakita sina Granel at Maria Bell na nabigo si Muse sa kanyang misyon. Iniisip ni Granel na nangyayari ito dahil akala niya ay sayang nasirain ang bansang iyon. Binanggit ni Maria Bell na wala nang magagawa tungkol dito, at sinabi niyang narinig niya ang isang nostalgic na amoy ng isang nakaraang kultura mula sa Tempest. Itinuro niya na ito ang dahilan kung bakit dapat nilang sirain ito, ngunit sinabi niya kay Granel na huwag mag-alala, dahil siya ay sakim at kukunin niya ang lahat sa huli. Binanggit niya na ang mundo ay pagmamayari ng mga Rosos, at sumang-ayon si Granel na iwan ang lahat sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Jel sa lahat na ang kanyang bansa ay bukas para sa lahat, ngunit pinapanatili niyang nasa mahigpit na pagmamasid ang mga tumawid mula sa silangan. Sinabi ni Vard na hindi sila madalas makita sa Bilman dahil maliit ang kanilang bansa. At binanggit ni Herald na ligtas ang kanilang bansa mula sa kanila. Sinabi niyo na ang may pinakamalaking panganib ay ang kanilang bansa, at sinabi niyang pinasuri niya kay Raisin ang kanilang mga aklat ng account, at nalaman nila kung gaano kalaki ang magiging epekto nito. Matapos putulin ang ugnayan sa kanila, tinanong ni Rimuro ang tungkol sa guild, at sinabi ni Yuki na iniiwan nila ang kanilang mga transaksyon sa bawat opisina, dahil may mga mangangalakal na simpleng nagsasagawa ng regular na negosyo. Sinabi niya na ang punong tanggapan ay titiyakin na magbibigay ng gabay sa kanila, at sinabi ni Hanata na itinigil ng Leyles ang lahat ng negosyo sa mga Eastern merchants. Nagtataka si Rimuro kung bakit, at sinabi niya na ito ay dahil halos naloko siya ng isang mangangalakal na nagngangalang Damada.
Ipinaliwanag niya na noong gabi ng Vores, may isang tao na sumingit sa Leyles, ngunit sa kabutihang palad, nandyan siya upang itaboy ito. Gayunpaman, nakatakdang makipagkita siya kay Dede sa araw na iyon. Napagtanto ni Giselle na siya ay nagpapahiwatig na konektado si Deda at ang salarin, at iniisip niyang kailangan nilang bumuo ng isang network ng mga alerto laban sa mga Eastern merchants agad. Sumasang-ayon din si Vard na ipasuri ito ng kanilang intelligence agency, at sa wakas ay inihayag ni Rimuro ang pagsasara ng Founder Festival. Sa gabi, nakita natin si Rimuro at ang kanyang mga kasamahan na nagkakaroon ng pulong, at iniisip nilang ang taong tinukoy ni Clayman ay malamang na si Yuki. Naalala ni Rimuro na sinabi sa kanya ni Noor na hindi pa siya nakakarinig tungkol sa Moderate Harlequin Alliance noon, ngunit nakita niya itong madalas na nakikipagkita sa mga mangangalakal mula sa silangan. Iniisip ni Soy na maaaring ang mga clown ay lumapit kay Clayman na Knock the Skies bilang mga mangangalakal, at sigurado si Diablo na ang Moderate Harlequin Alliance at ang mga Eastern merchants ay konektado sa isang paraan. Nag-isip si Benny Morrow na si Las ang dapat na pumatay kay Demon Lord Roy. Dahil hindi siya nagpakita sa labanan. Nagtataka si Rimuro kung bakit agad na tinanggap ni Yuki ang kanyang mga koneksyon sa mga Eastern merchants. Binanggit ni Mjolnir na ito ay dahil ang papel na ginagamit ng The Guild ay inaangkat mula sa Eastern Empire, at nagtataka si Benny Morrow kung pinagsabuatan ni Yuki sina Hinata at Rimuro laban sa isa't isa, umaasang mag-aalisan sila. Iniisip ni Rimuro na maaaring hadlang ang simbahan sa mga Eastern merchants upang palawakin ang kanilang impluensya sa kanluran. At nagtatanong si Soy kung pipilitin ni Rimuro si Yuki tungkol dito. Sinabi ni Rimuro na hindi niya magagawa iyon, dahil wala silang ebidensya, at ipinaalam ni Raphael sa kanya na napakababa ng posibilidad na siya ay nagkakamali. Sinabi ni Rimuro sa lahat na kailangan nilang tahimik na ihanda ang kanilang mga plano sa ngayon. Kinabukasan, may ilang tao na nananatili sa Tempest, at ang iba ay bumabalik sa kanilang bansa. Iniisip ni Reed na magsisimula ang susunod na labanan kapag nakatanggap ang Tempest ng liham mula sa Council of the West isang buwan mamaya.